Ako po si Jonalyn Lanuevo, taga Capiz po ako, Dumaraw, Capiz. Almost 13 years na po ako dito nagtatrabaho as a domestic helper. Yung buhay ko po noon bago ako magpunta dito is sobrang hirap. Kasi iba yung sitwasyon. Halos di makakain. Hirap mag-aral. Naiisip mo pa yung mga pamilya mo sa pamilya mo. Marami kasi kaming magkakapatid. Ako po yung panganay, ako po yung breadwinner sa amin. Napag-isipan ko pong magtrabaho dito kasi yung sitwasyon namin doon talagang sobrang hirap. Kailangan kong maghanap ng paraan para matulungan ko yung mga kapatid ko na makapag-aral sila na hindi nila maranasan yung nararanasan ko as a panganay sa aming lahat. At para na rin sa mga magulang ko na nakikita ko na sobrang hirap sila na halos hindi kami makapag-aral at makakain. Yung pagdating ko dito is nasasabi kong, wow, yung Singapore is sobrang ganda, napakalinis. Tapos yung sa trabaho naman po, ina-expect ko naman po talaga na may kahirapan po. Yung pinakamahirap pong pinagdaanan yung na verbal abuse po ako sa amo ko. Yun po, yung halos hindi mo alam yung anong gagawin mo. Nadidepress ka, halos iniisip mo araw-araw na pag makikita mo yung amo mo na dumadating, naisip na, andito na naman siya, magagalit na naman, sisigawan ka. Tapos yung trabaho na walang pahinga, magigising ka ng madaling araw, tapos tatapos ka ng hating gabi. Naiisip ko po na parang susuko na po ako kasi hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko para makaalis dun sa sitwasyon na yun. Yung pagkain po kasi hindi po siya yung kanin, yung papakainin ka ng lugaw. Kung sa Pilipinas kumakain ako ng isang pirasong itlog, doon po sa amo ko, yung kalahating itlog, tapos yung halimbawa yung manok, tatanggalan nila ng laman tapos ipapakain nila sa'yo yung buto, sasabihin sa'yo na simutin mo yan yung pagkain mo. Nalampasan ko po yung ganong sitwasyon dahil po sa tulong ng CDE, lalo na po si Mamo. Ipinaglaban po kami ni Mamo para makasurvive po kami dito sa Singapore na kailangan hindi kami susuko, kailangan namin ipaglaban namin yung karapatan namin as a OFW na wala naman po kaming ginawang mali nun sa amo namin. Ginawa din namin yung trabaho namin ng maayos, pero yung pagtrato sa amin hindi maganda. Yun po. Yung mahiwalay po ako sa mga pamilya ko. Yun yung pinakamalaking sakripisyo ko. Namimiss ko po lalo yung nanay ko. Yung papa ko kasi hiwalay po sila. Yung mga kapatid ko rin po. Yung hindi nila nakikita sa amin. Yung kahit may sakit ka, kailangan mo magtrabaho, walang pahinga. Yung pagkain po, hindi nila alam na sila kumakain ng masasarap, pero kaming mga OFW nagtitiis. Binabudget po yung pagkain para sa susunod na araw, mayroon kaming makakain. Yung ipinagmamalaki ko po is yung mga kapatid kong dalawa na nakagraduate at saka mayroon na silang magandang trabaho, government employee na po sila. At saka nakabili na ng lupa, tapos nakapatayo na po ng bahay. Yun po yung pinapagmamalaki ko po as a OFW. Yung pangarap ko po para sa future, hindi nabali sa akin para na lang po sa mga kapatid ko at sa mga pamangkin ko na sana makapagtapos sila at hindi nila maranasan yung nararanasan ko na ganito. At sana hindi sila mayroon silang magandang trabaho, hindi yung as a domestic helper kasi sobrang hirap. Sa ngayon, gusto kong manatili dito kasi kailangan ko pa mag-ipon para sa future. Pero someday, kung okay na yung ipon, yung mga invest, uuwi rin po ako sa amin. Ang mensahe ko po sa kapwa OFW ay kailangan maging healthy,
tapos mag-ipon, mag-invest. Ang pagiging OFW ay masarap na mahirap. Masarap sa pakiramdam kasi nakakatulong ka sa pamilya mo, tapos nakikita mo na yung kahirapan noon na naranasan ko noon, hindi na nila mararanasan sa ngayon kasi sa tulong ko po, medyo gumagaan po yung buhay nila at masaya po ako kasi nakikita ko na hindi na nahihirapan yung pamilya ko po. Sarap sa pakiramdam.